Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, pinangako nila na bibigyan ng kalayaan ang Pilipinas sa tamang panahon. Bunga nito, ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos ang Tidings-McDuffie Act noong 1934. Sa pamamagitan nito, binigyan ng 10 taong paghahanda ang Pilipinas bago tuluyang makamit ang kalayaan. Dito nagsimula ang pamahalaang tinatawag na Commonwealth of the Philippines. Ang Commonwealth ay formal na naitatag noong November 15, 1935 sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong saligang batas ng Pilipinas na inaprubahan ng mamamayan sa pamamagitan ng plebisito. Sa okasyong ito, dumalo si Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos sa pamamagitan ng kanyang kinatawan. Si Manuel Luis Quezon ang nahalal bilang unang Pangulo ng Commonwealth, kasama si Sergio Osmeña bilang pangalawang Pangulo. Tinaguri ang ama ng wikang pambansa, si Quezon, sapagkat sa kanyang pamumuno ay naitatag ang surian ng wikang pambansa at nagsimula ang pagsusulong ng isang wikang batay sa Tagalog bilang pambansang wika. Bukod dito, pinangunahan ni Manuel L. Quezon ang mga mahahalagang reforma gaya ng pagtatatag ng mga programang panlipunan para sa kabuhayan at edukasyon, pagpapaunlad ng ekonomiya, agrikultura at infrastruktura, pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas bilang paghahanda sa kalayaan at pagtataguyod ng karapatan ng mga manggagawa at maliliit na magsasaka. Ang Commonwealth ang nagsilbing paghahanda ng Pilipinas sa pagiging malaya, subalit ito ay nahinto dahil sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig at pananakop ng Hapon noong 1941. Nananatili itong mahalagang yugto ng kasaysayan sapagat dito una nakapagsarili ang mga Pilipino sa pamamahala ng kanilang bansa at si Manuel L. Quezon ang naging simbolo ng pagkakaisa at pag-asa para sa isang malayang Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!